Tsaka kalimutan mo na yun. Sorry kung nagawa ko yun. Hindi mo, ako nga dapat magkano. Sabi ko Hindi. Sabi ko ulit. Ayan po, stop po muna natin. Just a heads up lamang po in this video ang pag-uusapan po natin. Is ito pong nakakatuwa po na pag-uusap nila Tekram tsaka ni Luis. Kung saan nga po is muli pong humingi ng tawad sila sa isa't isa. Pero mas nakakatuwa itong si Luis dahil nga po sabi niya na siya daw dapat ang humingi ng sorry at hindi daw si Tekram. So talagang itong si Luis is aminado siya na meron siyang nagkakamali at talagang nag-o-offer siya ng kanyang apology kay Tekram. Kaya nakakatuwa at nakakahanga itong si Luis. So ipagpatuloy po natin ang panonood. Sabi ko naman nun, apology accepted. Basta nakikita ko yung pagbabago at ginagawa mo yung best mo para sa ikabubuti mo at ginagawa mo yung gusto ng ating Diyos, nandun tayo. Nandun pa rin sa'yo. Sabi ko nga, kung will ni God na talaga magsasama tayo habang buhay, ayusin natin. Yeah, tama. Kung will ni God is talagang mangyayari iyon. And I'm sure naman na talagang yun po ang mangyayari dahil nga po, para sa akin is talagang itinalaga itong si Tekram para maging ama or pangalawang ama nga po ni Luis. At si Luis naman po is itinalaga ng ating Panginoon para maging anak-anakan nga po ni Tekram. So, I'm sure na darating yung panahon na muli nga po silang magsasama as long as paggawa lamang ni Luis yung mga gusto ni Tekram. I mean, yung pagbabago ba, yung hindi na magiging matigas yung ulo. Ayan, habang nasa poder siya ng kanyang mga magulang or ng kanyang totoong pamilya, kung may makitang pagbabago si Tekram, especially sa kanyang pag-aaral, sa mga ginagawa, I'm sure naman na muli siyang kukunin ni Tekram. At talagang aabangan po natin ang panahon na iyon. Kasi yung kilos ko naman, alam ko na may pagkakamali ako. Kaya ako humingi din ako ng sorry, kuya. Ayun, ang nakakatuwa din dito kay Tekram, kahit na alam naman natin na walang pagkakamali si Tekram, pero humihingi pa rin siya ng tawad. Pero meron lang isang bagay kasi na talagang siguro masasabi natin na yun po yung iniisip ni Tekram na pagkakamali niya is yun pong yung attention na kanyang naibibigay sa dalawang bata, kasi mas nanaig nga po yung attention na naibibigay niya kay Dave dati kumpara kay Luis, at alam naman po ni Luis iyon at naiintindihan naman po ni Luis yun. Yun po yung laging sinasabi ni Tekram kasi. Kaya ayun, sabi nga ni Luis na hindi naman kailangan humingi ng tawad ni Tekram kasi nga naiintindihan naman daw niya ito at wala itong pagkukulang sa kanya. Pinapatawad mo ba ako? Hindi ako po sabihin sa Hindi, lang, siyempre, bilang amo mo, tumayong ama mo dun, siyempre, aminado naman ako na... Sinanay nga din po chat ko na akin. Wait lang. So, yun, aminado si Tekram na meron nga po siyang pagkukulang. At yun po yung attention nga po na naipibigay niya sa dalawang bata na mas nanaig nga po yung kay Dave dati. Pero inulit ko nga, naiintindihan naman po ni Luis yun at sabi nga niya na hindi kailangan humingi ng tawad ni Tekram sa kanya. Sorry daw po. Kung may pagkukulang, sabi nga ako kinanay. Ako nga dapat po yung sorry kasi wala naman po sila. Wala naman po pagkukulang. Ginawa naman po ako yung best. So, pati para si Nanay Jack nag-chat kay Luis na humingi ng tawad. So, nakatuwa lang talaga si Luis, no, kasi napakaganda po ng pag-iisip niya, napakaganda po ng mindset niya. Alam mo yung kababaan ng loob, yung laging sinasabi ni Tekram na kababaan ng loob, ay talagang nasusunod ito ni Luis. Kaya mas lalong marami nga pong humahanga sa kanya, especially this time nga po, na talagang lumalabas yung kababaan ng loob ni Luis. Pagbutihan mo dyan. Oo. Ayusin mo yung best mo. Okay? So yun po, short clip lamang po yun mula sa vlog ni Tekram nung pinuntahan nga po niya si Luis. So yun, para sa akin kay sobra akong natutuwa sa mindset na meron si Luis. Yung kababaan ng loob, yung pagiging mabait, yung pag-amin sa pagkakamali, yung kumbaga tinatawag nating accountability ba, kung ano man po yung nagawa niya is inaamin niya at
ngayon is unti-unti nga po siyang bumabawi. Yun po yung isa sa pinakahinangaan ko talaga kay Luis. Tapos humingi pa siya ng tawad sa kasalanan, ganito, ganyan. Kaya yun. So ipag-pray po natin. Alam ko maraming mga nagmamahal kay Luis or halos lahat or lahat talaga ng mga nagmamahal kay Luis ay gustong-gusto talaga na makabalik si Luis sa Manalastas family at muling makatira doon sa kanyang tatay Tekram at nanay Jack. Alam ko na mangyayari iyon. Alam ko na ipagkakaloob ng Panginoon iyon. At sa ngayon, alam ko naman na unti-unti nang bumabawi si Luis. Alam kong pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral habang nandun siya sa kanila. At alam ko din, ang daming alam na. At alam ko din na yung pamilya ni Luis, yung kanyang mga magulang, mga kapatid, stepfather niya, ang kanyang totoong papa, ay gagabayin siya ng maayos habang nandoon siya. At yun, ipag-pray po natin na hindi mapariwara itong si Luis. Kasi, karapat-dapat din kasi yung batang ito na magkaroon ng magandang buhay. At nagpapasalamat tayo ng malaki kasi hindi siya sinusukuan ni Tekram. Nagpapasalamat din tayo ng malaki kasi napakarami pong nagmamahal sa kanya, especially po si Ninang Precious na grabe talaga yung effort ni Ninang Precious, yung kanyang pagmamahal kay Luis, grabe. Kaya maraming salamat po talaga. Ninang Precious, Tekram at sa iba pang mga nagmamahal kay Luis. At yun, at pasensya na po kayo guys. Ang sakit kasi ng ngipin ko. Ano po to Monday. Last Monday pa yata ito, napakasakit. Tapos lagi kong, kada inom ko ng gamot, yung dati kong mga ininom na gamot is yung mga plain lamang na mga generic na Mefenamic, tapos yung Rexidol ba yun, Pero hindi nawawala. Then, kahapon, nag-start akong uminom ng Dolphinal. First inom ko, nawala naman siya kaagad. Kaso nung second inom ko, mga 11 p.m. Nako, 2 a.m. masakit pa din. Hindi ako nakatulog. Tapos ngayon naman po, pagkagising ko ng umaga, masakit pa din. Uminom ako ng Dolphinal alas 12. Pero yun, ganoon pa din. Sumasakit pa din. Hindi pa nawawala. Pero ewan ko, bahala na. Ipag-pray ko na lang po na sana gumaling na ito. Ayan. So anyway, hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na ugaliin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, inulit ko hanggang dito na lang po. God bless and bye for now po.